Okay, so hawakan natin yung mga Bible po natin, everyone. Okay. Reminder to everyone, no, yung ating pong Sunday service, before, ang tawag natin dito is what? TGIS, Thank God It's Sunday. And we decided po, napalitan na po yung pangalan po niya. Pakipost naman. Okay, ang pangalan po niya is what? Okay, Experiencing Kingdom Life. Say it again, Experiencing Kingdom Life. Okay, so sino po to excited ka na sa bawat araw ay mararanasan natin yung kaharian ng Diyos? Amen? And it will become so manifested na makikita po yan ng madlang people, ng mga tao sa paligid po natin, that indeed God has blessed us in all aspect. That's why napaka-importante na marunong tayong humingi ng tulong sa Diyos sa lahat ng aspeto. Okay? So taas natin yung ating pong mga Bible. And let us declare, everyone, I am a harvester, I am a disciple, I am an equiper, and I am what? A kingdom citizen. Raise up your hands. Abba, this morning, we submit to you our body, soul, spirit. We ask for your guidance. We ask that you will continue to give us great revelation. As we receive your word, we claim manifestation of every promises. We claim healing. We claim promotion. We claim everything that you already promises be manifested right now. We claim promotion, breakthrough. We even ask, Lord, na ngayong taon na to will become a great year for us, for our family, for our health, even for our family, yung aming po mga negosyo, alam po namin ipaprosper nyo po yan. This is our prayer, expecting your kingdom to be manifested in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. And everyone say, Amen and amen. Okay, so let's hold our mobile cell phone and have a selfie together with your neighbor. And if you have a data, please do post it sa ating po mga social account. Amen. And again, I want you to look at your neighbor. Sabihin mo sa tabi mo, masaya ako nakatabi kita. At masaya ako na nagkita ulit tayo. In 1 Corinthians chapter 2, verse 9, everyone, let us read. No one, no eye, No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. alam nyo, ang Biblia ho ay perfect ang pagkakasulat po niyan. Okay? At one thing na mapapansin nyo po yan, no, it was, the word prepared is in the past tense. Meaning, it was considered done. Say it again, considered done. Ay, at ang sabi po ng Biblia, what God has prepared for those who love Him. Ang mga bagay na pinangako ng Diyos ay hindi po yun pwedeng maranasan ng lahat. Ang pangako ng Diyos ay para sa lahat, pero ang maranasan ang pangako ng Diyos ay para sa iilang tao who will definitely desire for it. Amen? Napaka-importante po niya. For example, no, sa isang kumpanya, maraming empleyado pero hindi lahat ay napopromote. Kasi bawat trabahador, bawat empleyado ay nagkakaroon ng tinatawag natin performance. So kung tayo ay totoong nagmamahal sa Panginoon, God has guaranteed something na meron po siyang bagay na inihanda. Now, I want you again to look at your neighbor. Sabi mo, may hinanda ang Diyos para sa iyo. Now, kapag naintindihan po natin na ang Diyos ay merong hinanda po para sa atin, tandaan po natin yan. Damay po yung ating pong pisikal, damay po yung ating pong kalusugan, damay po yung ating pong bulsa, yung ating finances, damay po dyan yung ating pong mga mahal sa buhay. That's why every time na tayo ay lumalapit sa Panginoon, you need to have an expectation that God is able to heal you. So that's why kung meron kang sakit ngayong umaga, kaya I want you to claim na uuwi kang magaling. Amen. Now, ang tanong lang is this, will you able to answer that indeed you love the Lord? Kasi the main issue about God has prepared something is indeed if you love the Lord. Now, I want you to say it, I love the Lord. Based on Matthew chapter 25, verse 34, the Bible says, come, you who are blessed by my Father. Say it again, I am blessed by my Father. Ano, ganito yung kamay. Say it again, I am blessed by my Father. The Bible says, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you. Amen? From the creation of the Word. Alam niyo, yung salita pong kingdom, ay marami mga tao ang hindi nakakaintindi no, kapag pinag-uusapan yung kingdom. But if you're going to study it very carefully, you will be amazed kung anong meron sa kingdom. Ay, sa bawat kingdom, meron po tayong tinatawag na king. Say it again, king. Now, yung king, tandaan po natin, no, siya po yung pinaka. Ano, say it again, pinaka. Kaya sa Biblia, pag pinag-uusapan po yung king, lahat ng mga tao ay nakadepende po sa kanya. Now, listen carefully.
Kapag narinig niyo po yung salitang kingdom, ay pumapasok ba sa isipan niyo yung sagana? Okay? Kasi wala pong tinatawag na kingdom of the poor. Tandaan niyo po ito ha, walang kaharian ang mga mahihirap. Now, the good thing about this, God said, you need to inherit the kingdom. Say it again, inherit the kingdom. Prepared for you. Says, I want you to think differently starting today. Ay hanggang dumating yung tayo na humarap ka sa Panginoon. Pero wag muna magmamadali, ha? Okay, kasi marami pa tayong gagawin. Ay, the Bible says, you need to inherit the kingdom prepared for you before the creation of the world. So, wala pa pong mundo, siniguro ng Panginoon that God has already prepared something. Say it again, prepared something. At kapag ito po ay naintindihan po natin, it will create excitement. Napansin niyo po ba sa Bible, bago kinreate ng Diyos ang tao, hinanda niya muna kay sa loob ng 5 araw lahat ng needs. Kasi on the 6th day, ginawa ng Lord ang tao. So bago niya kinreate yun, siniguro ng Panginoon na everything is provided. Amen. Amen? Tapos napansin nyo, no, na ang pinakahuling kinreate ng Lord ay yung babae. Kasi siniguro ng Panginoon na yung lalaki, kay kaya niyang i-cater lahat ng bagay na inuna ng Panginoon. Every time na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, the main purpose of this is to program your mind. Yung bang tipong pag umalis ka dito, dala-dala mo yung pangako ng Panginoon. Kasi anything na dala-dala mo, panghahawakan mo. At anything na panghahawakan mo, it will definitely manifest. Say it again, manifest. Now, pinag-aaralan ko po itong topic po na to, no? I was amazed kasi I was thinking, ay, ilang beses bang ginamit sa Bible yung salita pong double portion? And I discovered na meron pong 10 scripture in the Bible that mention about the double portion. Okay? So, basahin po natin isa-isa. Everyone, let's read. Deuteronomy chapter 21, everyone. Has the right of firstborn by giving him a double portion of all that he has. Ay, sino raw po yung tumatanggap ng double portion? Panganay. Say it again, panganay. Kaya pag panganay ka, mapalad ka kasi ang pinakamalaking mana sa iyo napupunta. Mabuhay ang mga panganay. Diba? Oh, pero hindi pa tayo tapos. Pag-usapan natin yung mga bunso. Okay? Pakibasa. Everyone. 1 Samuel. Mamayang konti. Okay? Everyone, read. He who give a double portion, for he loved Okay? Hannah. Sino rin yung tumatanggap ng double portion? Mahal. Pag mahal mo asawa mo, mas marami siyang kinakain sa sayo. Kaya mas mabilis lumaki ang babae. Sabi mo, mahal talaga ako ng asawa ko. Di ba? Kasi that's the word eh. Sa sobrang pagmamahal ng kanyang asawa, dalawa kasi asawa, by the way, huwag kayo mag-aasawa ng dalawa ha. Sa sobrang pagmamahal niya, binibigyan niya palagi double. Lumaki tuloy. Praise God, natutupad. Amen. Number 3, everyone, Ezekiel. The land as inheritance among the 12 tribes of Israel. Joseph shall have double portions. Amen. Sa panahon pong ito, ang pinakabunso si Joseph. Ay, binigyan ng pagkakataon si Ruben, panganay, pinalagpas. So, binigay sa kanya. Kaya mabuhay ang mga bunso. Amen? Sa mga gitna, wala akong nabasa tungkol sa Bible. Pasensya na kayo, ha? Okay. Pero huwag kayong mag-alala, mahal kayo ng Diyos. Amen? Okay? So, ayan po yung unang 3. Okay, pag-usapan natin yung susunod. Everyone, next. On the 6th day that they shall prepare what they bring in, and it shall be double portion as much as they gather daily. Listen carefully. Alam nyo ba na kapag inuuna nyo ang Diyos sa araw ng pagsamba, meaning sinasara nyo yung business nyo pagsamba, sisiguraduhin ng Panginoon na yung kikitain nyo prior to the day of the Sabbath, it will become double. Kaya sa Bible po, nangyayari po yan. For example, no? Listen. Ay, day off mo ngayon. Yung kikitain mo kahapon, tatagal yan hanggang ngayon, hanggang bukas. Amen? Kaya pagka hindi natin ginagamit yung araw ng pagsamba, sisiguraduhin naman ng demonyo na double portion mawawala sa'yo. Amen? Kapag hindi natin inuuna ang Lord, listen, tandaan natin, no? Mukha lang tayong kumikita ng malaki, pero napapansin nyo, no, parang kang nag-iipon sa isang basket na butas. Kahapon po, may kausap ako, kay ang laki ng kinikita niya, when we were talking, sabi ko sa kanya, ang tagal mo na dyan, ang tagal mo na nagtrabaho, kamusta ang iyong devotion? Nag-stop ang devotion. Sabi ko, naalala mo ba nung wala ka pang trabaho? Sabi mo sa akin, Daddy, please pray for me. Pinag-pray kita, nag-devotion ka, nagkaroon ka ng trabaho. Sabi niya, opo, naalala ko. Sabi ko, ngayon, nagtatap ka ba? Sabi niya, hindi po.
Ay, alam nyo, nung chinek po namin, ang laki po ng perang nawala. Pero listen carefully ha, malaki ang pumasok na pera sa kanya. Nakabili nga ng sasakyan eh. Amen. Nakabili ng sasakyan. Tapos nung dumating po yung na napabayaan niya po yung kanya pong devotion, hindi na rin sumasamba, hindi na rin nagtitop, napansin niya, sabi sa akin, Daddy, kahapon, grabe, ngayon ko lang nakita. Kaya na kahit pala malaki ang kinikita mo, no, yung pinakamalaking problema is you feel alone. Amen? Wala po siya sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ay, so talagang grabe yung lungkot na kahapon. At first time namin kausap ng haba, siguro 1 hour yata kami nag-chat kahapon. At grabe yung lungkot niya, sabi, Daddy, anong gagawin ko? Sabi ko, mag-devotion ka. Ibalik mo yung dati. Amen? Listen, ay, sisiguraduhin ng Diyos na kapag inuna natin siya, you will be protected. Listen carefully, no? Ang pag-angat ng buhay ng isang tao ay hindi sinusukat sa laki ng pumapasok. Ang pag-angat ng buhay ng isang tao ay sinusukat kung paano ka pinoprotektahan ng Diyos. Another scripture, everyone. So Read. it was on the 6th day that they gathered double portion as much bread. And all the rulers of the congregation came and told Moses, Okay, next. See, for the Lord has given you on the 6th day a double portion of the bread for 2 days. Let no man go out of his place on the 7th day. Okay? Napasa niyo po ba yan? Nasa isang chapter lang po yan, 3 beses binanggit yung salitang double portion. At yung double portion po na yan, it was a promise sa mga taong uunahin ng Diyos. So pag inuuna natin ang Panginoon sa ating pong pagsamba, tandaan niyo po ito, no? May mga kapatid tayo na ang kanila pong day off ay hindi Sunday. Hello? Mayroon tayong mga kapatid na ang day off nila ay Monday, day off nila yung iba, Tuesday, yung iba naman, ang day off naman nila ay Thursday or Friday. Listen carefully, you need to use it. Hindi mo kailangang magtrabaho pag araw ng samba. Kaya bakit? Kasi alam natin na ang pangako ng Diyos ay lagi niyang tutuparin. That's why you need to expect double portion. Say it again, double portion. Amen. Again, gusto kong bigyan mo ng matinding pagkamay yung katamasa mo, congratulations. You are paid. Ay, ano daw yung bayad sa'yo? Double portion. Come on, bigyan natin ng Lord ng malakas na palakpak. Amen? And that is a promise. Imagine niyo po itong pangako ng Panginoon. Ang tanong ko ngayon, eto, kung ganitong klaseng Diyos yung ating kinikilala, ay bakit natin kalilimutan na siya ay bigyan natin ng pagkakataon na tayo ay sumamba? Just eto yung pagkakataon natin para lalo tayong lumapit sa Kanya kasi alam natin na hindi tayo lugi pag tayo ay lumalapit sa Kanya. Sisiguraduhin ng Panginoon na ang mga taong nagtitiwala sa Kanya kailanman ay hindi pababayaan. That is a great promise and God is looking for people who will claim it. Now, pinag-usapan po natin yung unang siyam. Say it again, unang siyam. Amen? Listen carefully. Tandaan niyo po ito, no? Sa Bible, ang pinakahuli, ang pinakamatindi. Kaya alam nyo na kung bakit kinreate ng Lord ang babae na huli? Kasi sila ang pinakamatindi. Amen. Pag pinagsama nyo po ang lalaki at babae, ay listen carefully, no? Hindi kayang tapatan ng lalaki ang pangarap ng babae. Laging mas mataas ang pangarap ng babae. Amen. Minsan may na-counselan ako, ay nagre-reklamo yung lalaki. Sabi, Daddy, anong gagawin ko doon sa asawa ko? Parang ang daming hinihingi. Ang dami niyang gustong bilhin, ang dami niyang gusto, ang dami niyang pangarap. Sabi ko kasi, makinig ka, no, dapat bago ka nag-asawa, naintindihan mo, kaya ang babae, kinreate sila na double. Amen. Ang pinakatrabaho pula, taga-susog. Okay, si Pablo, sabi ni Pablo, gusto ko kayong iligtas. Alam po ba yan, sabi ni Paul? So, eto po ay siyam. Pag-usapan natin yung pinakauli. Tandaan nyo, ang pinakauli, ang pinakamatindi. Okay? Listen kayo. Meron pa pala akong extra. Okay, pakibasa po ito. Maganda po ito. Instead of shame, you will enjoy a double share of honor. You'll possess a double portion of prosperity in your land and everlasting. Another promise, sabi ng Panginoon, sa panahon ng problema, makinig po kayo, sa panahon nagkakaroon ka ng problema, that is a deception. Ang ending niyan, listen carefully, laging ibinabalik ng Lord. Sino ito itong lately matindi ang pinagdadaanan yung problema? Ang solusyon, balik lang. Pagka bumalik ka, sabi ng Panginoon, sisiguraduhin niya na lahat ng bagay na nawala, ibabalik sa'yo. Ilang beses? Double. Amen. Come on. Kaya sito excited ka. Kaya,
magandang bagay na makita nyo na tuwing may problema tayong pinagdadaanan, it is a confirmation. Hindi tayo dapat alulungkot sa panahon ng problema. Tuwing nagkakaroon tayo ng problema, tandaan nyo, ang demonyo ay bobo. Nagkamali siya ng binigyan ng problema. Amen. Kung ikaw yung binigyan ng problema, ang expectation mo, ito, patay ka. Inatake mo ako, ang kapalit yan, doble. Another scripture, everyone. Sakaraya. Come back to the place of safety. Ay, ano sabi ng Biblia? Balik saan? Doon sa lugar na ligtas ka. Bakit ka pinababalik? Tuloy, everyone. I promise this very day that I will repay double portion of blessings Grabe, for di ba? each- Nakita nyo? Kaya kung ikaw ay dumadaan sa problema, sa mga pagsubok sa buhay, listen, no? Maraming bagay ang nawala sa iyo, mga pagpapala. Listen, ngayong taon, ang pinakamagandang taon para sa iyo. Para sa pamilya mo, para sa negosyo mo. Come on, can we say amen? Come on, are you excited na malaking bagay ang gagawin ng Panginoon? Kaya alam nyo, no, lahat ng bagay na nangyari po sa buhay po natin, ay ito sa confirmation. Some of you na walang kayo ng trabaho, I have a good news for you. Ay, susundin mo lang yung salita ng Diyos, balik. Pakisabi nga po ulit, balik. Ano yung introduction niya? Pakibasa ng introduction niya. Come Come back to to the place of safety. Balik sa kaligtasan. Pag tayo ay bumabalik doon sa lugar ng kaligtasan, sabi ng Panginoon, sisiguraduhin niya na kapag bumalik ka na, yung provision, babalik uli. Amen. Just this is one of the greatest promise of God. At alam niyo, isa pa sa pinakamatindi, Job, everyone. The Lord restored Job fortunes. In fact, the Lord gave him double portion as Amen. much as before. Naalala niyo yung nangyari kay Job? Grabe yung atake sa kanya, no? Ang hindi pinatay dyan, yung asawa niya eh. Di ba? Napasin niyo po ba yan? Sa pinakahuli, sabi ng asawa niya, pag hinihintay mo, sumpayin mo ng Diyos, mamatay ka. Hindi pinatay. Bakit? Kasi ang asawa niya, anong tawag sa mga asawang babae? Double portion. Amen? Kaya sa mga may asawa nito, mapalad kayo pagkatabi mo yung double portion. Bakit? Hanggat buhay yan, ang pangarap mo ay mapupuntahan natin. Amen po ba? Amen. Okay? Kaya napakaganda po nito. Now, kanina nakita po natin na nagbigay ang Lord ng pangako saan? Sa panganay, nagbigay din siya ng pinakamatinding pangako sa bunso. Nagbigay po siya ng double portion na promise kanino? Sa mga taong inuuna siya sa araw ng pangsamba. At ang pinakamatindi sa lahat, ito, ay nagbibigay siya ng double portion sa mga taong dumadaan sa problema. Sa school, ang tawag po natin sa mga problema, alam niyo kung ano? Test. Iba ang test, iba ang trial. Ang trial, listen carefully, no? Ang trial, mas madalas, you created a problem. Ang test ay binibigay ng mas mataas sa'yo para i-check yung iyong kakayahan. Now, sino ito excited kayo, no? Okay? Na etong mga bagay na binasa natin, it is a good confirmation. Church, great things are about to happen. Amen? Hindi lang natin nakikita ito ngayon, pero yung pangako ng Panginoon will give us a full assurance that there is a great blessing that is about to happen. Now, gusto kong bigyan natin ng Lord ng malakas na palakpak. Amen? Can you say it, Lord? Double portion. Para kanino? Listen carefully, for your health. Kaya kung may nararamdaman kang sakit ngayon, I tell you, listen, kaya kang pagalingin ng Panginoon kung kaya mong maniwala. At ito ang good news, pinagaling ka ng Panginoon. Okay, kung ang problema mo ay bulsa mo, I tell you, ngayong oras nito, kay God has given a promise, a double portion. Amen. Kung meron kang business na itong lately parang nalulugi, I have a good news for you. Listen carefully. God is about to do great and mighty things over our life. Amen. That is a full assurance. Ang bawat problema po sa buhay natin ay paraan ng Diyos para sabihin sa iyo, itatest kita kasi meron akong ibibigay sa iyo na double portion. Nakuha niyo po ba yan? Ang bawat pagsubok po natin sa buhay ay paraan ng Lord para sabihin sa iyong may paparating na magandang bagay. Kaya alam niyo, no? Ay, yan, yung mga natutulog, nagugulat tuloy. Listen carefully, no? Kaya ito yung isang bagay na dapat yung laging iisipin. Huwag kayong papayag na walang dumarating na testing sa buhay. Kaya mapapasin nyo na ang salitang testimony, ang first four letter is what? Test, meaning sinubok. Amo, sino itong lately grabe ang pagsubok mo sa buhay? Purihin ng Panginoon. Bakit? Ano ibig sabihin ng test? Double portion. Ibig sabihin, papasa ka. Amen? At sisiguraduhin ng Diyos na hindi ka babaksak.
Bawat profesor na nagbibigay ng test sa kanila pong mga estudyante, never niyang inisip na babagsak. Kaya kung ano man ang problema ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, sisiguraduhin ng Panginoon na papasa ka. Bakit? Dahil kapag bumagsak ka, masisira pangalan niya. At hindi siya papayag na masira ang pangalan niya. Sisiguraduhin ng Panginoon, kapatid, listen, okay, that you are going to give glory and honor to God. Can we say it again? Double. Amen. Are you excited? Now, ito yung pinakamatindi, yung pang-sampu. Listen. Nung binasa ko po itong pang-sampu, natuwa ko dito. Okay, everyone, let us read. First King, When they came, Second King, everyone. when they came to the other side, Elijah said to Elisha, "Tell me what I can do for you before I am taken away." And Elisha replied, "Please, let me inherit a double portion of your spirit and become your successor." Amen. Now listen, kung attentive kayo sa mga unang binasa natin, yung pang-sampu ang pinakakaiba. Yung unang siyam ay mga pangako ng Diyos. Listen carefully ha. Yung unang sampu ay mga pangako ng Diyos. Kanino? Sa panganay, binigay na pangako yan sa bunso. Siyempre, yung bunso magre-reklamo. Paano naman kami mga bunso? Sabi ng Panginoon, sige, pag nagpabaya yung panganay, ibibigay ko sa iyo. Pangalawang pangako ng Panginoon, it was a promise. Kanina, sa mga taong nagbibigay ng priority sa araw ng pagsamba. Pangatlong pangako ng Panginoon, ito, sa mga taong dumadaan sa matitindi mga pagsubok. Imagine po yung siyam na yon, okay? Lahat po na yon, it talks about the promise. Say it again, promise. Come on, say it again, promise. Pero etong pang-sampu, listen carefully walang pangako dyan. Kung maintindihan niyo po itong pang-sampu, wala pong pangako dyan. One thing na dapat nating makita rito sa scripture na to, ito. Ang istorya po nito, ito. Okay? Si Elijah po ay isang propeta. And during the time of Elijah, marami po mga propeta under him. At meron pong isang magsasaka by the name of Elisha, who will soon to become the next prophet. Now, mapapasin niyo po, no, lahat ng mga propeta, they are willing to listen, okay, to Elijah, but they are not willing to follow. Willing silang makinig, willing po silang matuto, pero hindi sila yung tipo naghahabol. Amen. Alam niyo, every time na meron kaming opportunity kami mag-asawa, we make way na magpa-schedule puro sa amin po mga spiritual parents. Ay, kila Tatay Bien, Tatay Ernie, we make, kinukontak namin yun, magpapa-schedule po kami. Pag sinabing hindi available, wala kami magagawa, but kami ang gumagawa ng follow-up. You know why? One time naalala ko, no, sabi sa akin ng Tatay Bien, okay? Kasi, sabi sa akin, alam mo, Pastor Ruel, matagal na akong pastor, okay? Pero wala akong pastor na nakita na katulad mo, na ikaw yung nangungulit para makausap kami at mailabas. Sabi ko, bakit to? Kasi lahat ng mga pastor na nakakilala ko, usually kami ang kumukontak kung available sila. Sabi ko, pero ikaw, iba ka. Ikaw yung gumagawa ng paraan para makausap kaming mag-asawa. You know why? Because I am after for something. Amen? Pagka ikaw ay meron kang pangailangan, hindi ka naghihintay ng schedule, nagpapa-schedule ka. Now, bakit po ito matindi? Ito, hindi siya naghintay ng pangako. Gusto niyang makuha yung pangako. Listen, pagka kilala mo ang Diyos at alam mo na ang Lord ay may pangako, hindi ka maghihintay na ang Lord ay magbigay. Nagde-demand ka. Ikaw mismo yung lumalapit at ikaw mismo yung gustong kumuha. Amen. Sino ito nasubukan nyo nang kumain kayo sa Eat All You Can? Hindi ka bibigyan ng pagkain sa Eat All You Can. Pupunta ka doon at kukunin mo lahat ng bagay na gusto mong kainin. Now, sino rito, kapatid, simula ngayon, you will have that kind of spirit. Hindi ka maghihintay ng pangako ng Diyos. Ikaw mismo, dahil alam mong anak ka ng Diyos, you are going to claim it and you're going to take it by force. This is the experience of this great man of God. Kaya noong time po natin tinanong po siya ni Elijah, ang ganda ng tanong ni Elijah, ano bang gusto mo? Sabi niya, okay, I want a double portion of your spirit. He was not asking for a double portion of God's promise, but the spirit. Ang tanong ngayon, bakit hinihingi niya po yung spirit netong tao na to? Bakit hindi siya humihingi ng double portion of the blessing that comes from the Lord? Makinig po kayo mabuti. Kasi nakita niya po kung paano gumawa ang Lord sa buhay niya. Dahil nakita niya po at very visible yung pagpapalang ginawa ng Lord doon sa propeta, sabi niya, yung ginawa ng Lord sa iyo, yun ang gusto ko. Pag naintindihan niyo po to, listen, you are not going to ask God na i-bless ka ng direct.
Kundi hingi ka ng blessing sa isang taong nakikita mong pinagpapala. At ito yung sasabihin mo, Lord, yung bagay na binigay mo sa kanya, gusto ko, doble sa akin. Amen. Come on, say it again. Doble sa akin. That is very important. Amen po ba? When I try to ask pastor, alam po, yung dati ko pong pastor, hindi po nila siya naka-purchase ng property. Si Tatay Ben, tinanong ko rin po siya kung kailan siya nakabili ng property. Listen, close to 50. Nakabili tayo ng property. Listen, 46 lang ako. Sabi ko, Lord, lagi talagang mas bata. Amen. Alam niyo, isang bagay na pinaniwalaan ko, listen, ngayon taon, merong mga ilang tao dito na mas bata sa akin, at possible mas matanda rin sa akin, okay, that is about to experience a greater blessing ng bagay na naranasan ko. Amen. Amen po ba? Kaya alam niyo, no, minsan nagtataka ako, no, minsan may mga taong ganito, no, nag-iisip sila. Ano ba gusto niyo? Yung pastor na mahirap o pastor na mayaman? Listen, hindi po kami ni Mami milyonaryo. Amen? Tandaan niyo, ang pagiging mayaman ay hindi sinusukat sa pera. Meaning kahit paano maalwal ang buhay. Why? Because you listen to them. If you will be given the opportunity, eto, nabigyan po siya ng opportunity. He never wasted. Noong time po na nakita niya po to, nandun po yung kanya pong pagiging agresibo na hingin. This is the only record in the Bible that someone asked for a double portion. Ang double portion, katumbas lang po to ng eat all you can. Pag alam mong pumasok ka at bayad ka, lahat pwede mong kunin. Ngayong umaga, I have a good news for you. Noong time na pumasok ka doon sa gate natin, dapat eto isipan mo. Lahat ng papel kong makuha at masipsip sa harapan ng Diyos, kukunin ko. Bakit? Kasi uuwi ako, kailangan makita ng mga tao sa paligid na ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya ay pinagpala ng Diyos. Kami say amen. Amen. Kaya tuwing pumupunta po kayo dito, you need to claim healing. You need to expect prosperity. You need to expect promotion and increase. Hindi mo kailangan makiusap. Amen? Ang buhay po natin ay binuo ng Panginoon para maging halimbawa sa harapan ng maraming tao na makita nila na kapag ang isang tao ay lumalapit sa Diyos, ang buhay niya ay laging paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Amen. Kaya huwag kang magugulat kapag kayong katabi mo. Sa susunod, magugulat ka, yung kamay niyan, may nakalagay na singsing na ginto. Magkukwintas yan. Magugulat ka yung damit ng paganda, pamahal ng pamahal. Magugulat ka one time, magpapark ka ng sasakyan niya dyan. Amen. You know why? Because we were designed that way. That is God's favor and blessing for every one of us. At ito po yung bagay na pinakamaganda sa buhay na itong tao na to. Hindi niya hinintay. Siya mismo yung humingi. So ano pa hinihintay natin? Hingi na. Amen. Sabi mo uli, kailangan natin humingi. Kaya alam nyo, even the Bible itself, sabi ng Biblia, if you keep on asking, seeking, and knocking, everything will be given unto you. Mark chapter 11 verse 24, if you pray, if you are going to believe that you have claimed it, I want you to claim it because you are going to receive it. Anything na hihingi natin sa harapan ng Panginoon, ibibigay. Amen. Now some of you, ito iniisip nyo, bakit ganon? Humingi ako sa Lord, hindi naman niya binigay. Ito yung tanong ko, are you on the safety place? Kung nandun ka sa isang lugar na sinecure ng Panginoon, hingin mo lahat. Pag sinabi natin wisdom, listen, applied knowledge, meaning yung natutunan mo na i-apply mo. That's why when Solomon asked for the wisdom, he have the intention na, Lord, gusto ko po yung conviction na magawa ko agad. Amen? Hindi po siya humingi ng talino. Kasi pag talino, ito po mangyayari. Yun pala yun. O ngayon, naintindihan ko na. So gagawin mo, basta naintindihan ko lang. Amen? Okay? This is a very powerful scripture. Another thing, God said, no eye have seen, no ear have heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. So para kanino yung mga hinanda ng Diyos? Para sa nagmamahal. Now, gusto kong tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, para sa nagmamahal. Na pag mahal mo ang Panginoon, yung bagay na inihanda niya para sa'yo. Now, in the next verse, maganda po yung sinabi niya po rito. God revealed these things by His Spirit and show us God's deep secret. Amen? Church, may mga bagay po na tinago ang Panginoon. Ang parable ay, ibig sabihin po niyan ay hidden story.
Kaya makikita niyo po na kapag ang Lord ay nagbibigay ng parable, the only way for you to understand the parable, kailangan magtatanong. Pag magtatanong ka, ipapaliwanag sa'yo. Hindi ka nagtanong, hindi ipapaliwanag sa'yo. This is the good thing about Elisha. Dahil lagi niya pong kasama si Elijah, hindi lang po niya nakikita, na-witness niya. At every time na nakikita niya pong pinapalo ni Elijah yung tubig at nahahati po yung tubig, sabi niya, gusto ko yan. Gusto kong maranasan yan. Gusto kong makita yung ginawa ng Lord sa kanya, ay maranasan ko din. That's why, if you understand the double portion, you are not going to ask God for a simple blessing. Hindi kayo hihingi sa Lord ng simpleng blessing. Ang hinihingi nyo palagi ay yung doble. Amen? Kaya alam nyo, ang pagsunod natin sa isang tao ay isa sa pinaka-importante. You need to desire, ano bang meron tong tao na to? Every time na sinusundan po natin yung isang tao, ang iniisip natin, gusto kong maranasan yung bagay na kanyang naranasan. Kaya to pinayagan ng Lord na marinig mo, kasi excited ang Lord na makita to sa buhay mo. Now, sino po ito excited kayo? Ito mga susunod na araw ang pinakamaganda. Amen? Naalala niyo po ba yung istorya ng prodigal son? Alam niyo po ba yung istorya po ng prodigal son ay katumbas po yan ng double portion? Sino nakakala ng istorya ng prodigal son? Ang istorya po ng prodigal son ay napakasimple. Amen? Kinausap niya po yung kanyang tatay. Amen? Nung kinausap niya po yung kanyang tatay, simple lang po yan. Ang sabi niya, tay, alam ko buhay ka pa, pero kukunin ko na yung mana. So nakuha na yung mana. Tama? Tapos anong ginawa? Nilustay. Inubos lahat ng kayamanan. Tama? Amen? Tapos nagkaroon ng realization, naghirap. Sino ito napansin nyo? Tuwing lumalayo ka sa Diyos, naghihirap ka. Tuwing lumalayo ka sa Panginoon, lumalaki yung problema mo. So ito yung tanong ko, lalayo pa ba? Amen. Napansin nyo, tuwing lumalayo yung prodigal son, naghihirap siya. Dumating yung time, kumakain na po siya ng pagkain ng kanyang baboy. Buti lang, hindi ka pa dumarating doon. Amen. Sabi mo, buti na lang, hindi pa. Now, ano po nangyari po sa bunso? Bunso po yun. Sabi niya, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa tatay ko, babalik ako. Listen, noong time po na bumalik siya, di ba nahihiya siya? Nasubukan na ba niya pag tayo ay nagbabaksad, hiyang-hiya tayo? Samantalang yung tatay natin naghihintay. By the way, basahin nyo ang Bible nyo, hindi yung anak ang tumakbo sa tatay. Yung tatay ang tumakbo. Tuwing bumabalik tayo, hindi ikaw ang lumalapit. Mas excited ang Diyos sa pagbabalik natin. Alam niyo kung bakit excited siya? Kasi gusto niya pong ibigay sa iyo yung para sa iyo. Now, eto nakakatuwa. Nakuha na yung mana. Naubos na yung mana. Nung bumalik po sa kanyang tatay, ano ginawa ng tatay? Nagpakatay ng guya. Binigyan ng singsing. Binigyan ng magandang damit. Nagreklamo yung kapatid. Sabi, nakuha niya na yung bahagi niya eh. Sabi po ng tatay, hindi mo naintindihan eh. Nilustay niya lahat, pero dahil bumalik siya, doble ang ibibigay ko. Hindi nyo ko naintindihan. Amen. Okay? Listen carefully. Okay? Kapag dumating yung time na ang isipan mo ay parang kang nang naisan, na parang gusto mong tumalikod, that is a good sign. It is a good confirmation. Okay? Same ng istorya ng prodigal son, sa pagbabalik natin, ibabalik ng Diyos ang lahat. Mas matindi pa sa ating inaasahan. At alam niyo, pinakamatindi po ron, nainggit si kuya. Bakit nainggit si kuya? Bakit? Kasi ang nakuha niya, hindi double portion. Ang nakuha niya, single lang. When I got born again, na-born again ako 1995. Ay active ako ng 6 months, nag-backslide po ako ng 1.5 year. Bumalik ako ng 1997. Nung bumalik po ako ng 1997, okay, it pushes me. Sabi ko, ayoko na ganitong buhay. Last week, nasabi ko kay mami, natuwa ako. Okay, kasi hapon, may nag-message po sa akin sa messenger. Okay? Nung may nag-message po sa akin, paglabas sa messenger ng pangalan, grabe yung tuwa ko sa puso ko. You know why? Kasi ang nag-message po sa akin ay isang tao na ginamit ng Lord kung paano ko nakabalik sa Lord. Kasama ko siya before sa KFC, 1997. Amen? At nasa Angono siya. Paalala mo, Eva, no? Imimit natin bukas. Ang pangalan po niya ay si Eli Badjola. Amen? Alam niyo sabi sa akin? Sabi niya, bro, naging pastor ka? Sabi ko, oo, double portion. Amen. Amen. Come on. Sino rito, etong lately, halos sumuko ka na? Tanong ko,
Sa mga pinag-usapan natin, bibitaw ka? Sabi mo, bumitaw ka na para sa akin yan. Pero pagka hindi ka bumitaw, sabi ng Panginoon, sisiguraduhin niya na lahat ng bagay ay ibibigay niya sa atin. Sino to excited ka, no? Ngayong taon, ang isa sa pinakamagandang taon na hinanda ng Panginoon. Church, a double portion of everything. Amen? Amen po ba? Sino ito nararamdaman mo no, sa kaloob-looban mo that God is about to do great and mighty things? Church, ibang usapan to. Amen. Okay? Every time I follow pastors, isang bagay lagi ko pong ginagawa. Ay inaaral ko po kung paano sila mag-isip. Inaaral ko po kung paano sila magsalita. Inaaral ko po yung mga bagay na mga pinagtuturo nila because I wanted to have the same thing. Double portion. Church, God is about to pour out blessing. Amen? Lagi ko po itong binabanggit. Etong henerasyon natin ang isa sa pinakamagandang henerasyon natin. Church, it is a great confirmation that God is about to do great things. The intention of Elisha is very simple, ay to repeat the same story. Alam niya kasi one day, mawawala na po yung propeta. At ang bagay po na nakita niya, sabi niya, hindi ko sasayangin, gusto kong makuha yung bagay na meron siya. Bakit? Itutuloy ko yung legacy. Church, God is looking for people right now na pagpapasahan ng legacy. Amen. God is about to do great things over our life. Sometimes, gusto natin sumuko. Sometimes, parang gusto natin umayaw. Pero alam niyo po ba na that there's no record in the Bible na ang Diyos ay umaayaw? Isa sa pinakamagandang pangako ng Panginoon is written in the book of Romans. Kung saan sagana ang kasalanan, doon sagana ang biyaya ng Diyos. The more kang umaayaw, the more kanyang hahabulin. Bakit? Sa sobrang biyaya ng Panginoon, naghahanap siya ng pagbibigyan ng mga pagpapala. Amen. Na kaya kahit na makita natin yung buhay natin ay parang tayo ay pasaway, minsan parang hindi na tayo maayos mag-isip, ang pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Amen. Okay? When I was messaging kay Ellie, sabi niya, bro, paano ka naging pastor? Okay? Siyempre, kilala po ako noon. Alam niyo, noong time po na yun, nainggit ako doon eh. Kasi noong time po na nakilala ko po siya, sa KFC kami nagtatrabaho, 1997. Okay? Tapos noong time po na yun, talagang natuwa ako sa kanya kasi ang trabaho ko dyan po, eto, nagdi-deliver po siya ng sulat, araw-araw. Palawan, what we call that? Palawan, CDO, Davao. As in araw-araw. So ang tanong, paano siya bumabiyahe? Kasi balikan eh. Alam niyo po ba kung ano yung trabaho ng boss niya? May-ari po ng eroplano, Cessna. At ang trabaho niya lang po sasakay. Kaya natuto po siya magpalipad ng eroplano na hindi siya nag-aral. Amen? At nung time po na, inggit na inggit ako sa kanya. Kasi hindi pa ako nakasakay ng eroplano that time. Hello? Kasi doon, kailangan niya sumakay ng eroplano para magdala ng mga sulat. Kami na mami, sumasakay kami ng eroplano para magbakasyon. Listen, church, I will end in this. God is about to do great things. Now, sino nito excited ka, okay, na hindi mo iiwan yung safety place? Because that safety place okay, have a great assurance of a double portion. Amen. Lahat ng mga inakala mo na mga nawala, akala ni Job, nawala lahat. Sabi ng Panginoon, hindi ako papayag. Hanggat tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, isang bagay sisiguro din ng Panginoon. Yung pangarap mo sa buhay, lalagpasan niya ng Diyos. Ay, hindi basta-basta matutupad yung pangarap mo, kasi laging mas maganda ang pangarap ng Diyos para sa atin. Kaya sisiguro din ng Panginoon na ngayong taon, matindi ang gagawin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Come on, bigyan natin ng Lord ng malakas na palakpak. Amen? Now, gusto kong bigyan mo ng matinding pagkamay yung katabi mo. Sabi mo, naintindihan mo ba? Come on, kamayamin ka na. Naintindihan mo ba? Maganda ang gagawin ng Lord sa'yo. Amen? Amen. Now, tingnan mo yung katabi mo, yung isa pang katabi mo. Sabi mo, hindi lang sa'yo, mas matindi sa akin. Amen. Come on, let's shout hallelujah. God is about to do great things. Amen. Can we say it again? Double portion. Church, ngayon taon, ang isa sa pinakamagandang taon natin. Naniniwala ba kayo, listen, no? Ay anytime, makakabalik tayo ng bilyar.
Amen. At kapag bumalik tayo ng bilyar, listen carefully, no? Hindi lang natin yung pupunuin ng isang beses. Pupunuin natin ng 2, 3, 4, hanggang dumami ang mga anak ng Diyos. Amen. And you will be used by God. Just imagine, makikita ka ng mga unbeliever at sasabihin sa'yo, alam mo, there is something in you. Amen. At alam niyo kung ano sasabihin mo? Alam mo, pag lumapit ka sa Diyos ko, yung naranasan ko, mas matindi sa'yo. Kasi laging mas matindi. Amen po ba? Church, uulitin ko, sino rito ramdam mo sa espiritu mo ay that God is about to do great things? Amen? Akala lang natin may nawawala. Pero ito yung totoo. You are under test. The good news is this, papasa ka. Amen? Kaya importante ang nagde-devotion. Church, pinakamaganda magagawa natin, balik. Come on, say it again. Kailangan natin bumalik. Amen? At sa mga aktibo rito, ito yung hamon ko sa inyo. Listen, demand. Amen? Say it again, demand. Amen? You need to say that in your spirit, Lord, I want a double portion of that spirit. Amen? And we are about to experience great things. Amen po ba? Sa mga magulang, listen carefully, I want you to become excited. Lalagpasan ng mga anak nyo ang narating nyo. Amen. Sa mga nagtatrabaho rito, makinig kayong mabuti. Ngayon taon, okay, if you are able to believe, magugulat ka kung paano dodoblihin ng Diyos ang sweldo mo. Sa mga nagnenegosyo rito ng mga faithful, listen carefully. You have the right to claim and expect that there will be a double portion of income. Come on, let's shout hallelujah. Amen. Come on, ramdam nyo ba sa espiritu nyo? Nakikita nyo ba na hindi bagay sa iyo maghirap? Some of you nakikita ko, ngayon taon, may mga ilan sa inyong lilipat kayo ng mas malaking bahay. Amen? Alam nyo ba yung mga kapitbahay nyo chismosa? Sasabihin ng mga chismosa nyo, pinaalis yan kasi walang pambayad. Listen, wala silang kaalam-alam, lilipat ka sa mas maganda. Amen? Some of you, yung business nyo hindi kumikita. Ang akala mo na lugi ka. Listen, ang ginagawa lang ng Lord, pineprepare ka sa mas maraming karanasan. Church, let us all become excited. Pinakamatindi experience po ni Elisha, 3 beses niya sinabihan, huwag ka nang sumama. Pero grabe, sama pa rin. You know why? Pagka alam mo ang future mo, hindi ka bumibitaw. Pagka alam mo ang future mo, alam mo na hindi ka dapat nag-aaksaya ng panahon. Tayo lahat ay tumayo. Kung nararamdaman mo sa espiritu mo that God is about to do mighty things, gusto kong tumalong ka, sumigaw ka, amen? Bigyan natin ng malakas sa palakpak ang Panginoon. Come on, let's shout hallelujah! Amen? God is about to do great and mighty things. Now, listen carefully. Gusto kong umanap ka ng 3 tao, okay? Sabi mo, buti na lang hindi ka nag-backslide. Amen? Buti na lang, active ka pa. Amen? Why? Because sayang ang double portion. Amen? Amen po ba? Amen? Listen carefully. Amen. Amen po ba? Alam niyo, naniniwala po ako, lahat ng mga babies na mga pinanganak ngayong taon at sa mga susunod na taon, hindi sila makakaranas ng kahirapan. Amen. Walang mga batang makakaranas ng kahirapan. You know why? Because God is about to do great and mighty things. Come on, let's shout hallelujah! Amen. Amen po ba? Come on, bigyan natin ng Diyos ng pinakamalakas na palakpak. Come on, raise up your hands. And we say, Lord, thank you for the double portion. Church, listen, I want you to claim it. Sino ito ngayong oras na ito, you are expecting for healing. Claim it right now. Lord, thank you for a double portion of healing. Sino dito you are claiming right now na yung negosyo mo parang walang nangyayari? I want you to claim it right now. Lord, narinig ko ang pangako mo, double portion of income, blessings, provision, increase. Some of you nagtatanong kayo, anong magandang business? Listen, it is not about the business. It is all about the Spirit of God. That's why ngayong oras na ito, listen carefully. If you can believe, gusto kong magpasalamat ka kasi kaya kang bigyan ng Diyos ng talino kung anong klaseng business ang papasukin mo. And we say it again, double portion. Amen. Come on, bigyan natin ng Lord ng pinakamalakas na palakpak.
Come on, shout hallelujah. Can we say it again? Double portion. Amen. Come on, I want you to close your eyes. I'm going to pray for everyone. Come on, just close your eyes. Bow your heads. God is about to do great things. I wanted to make this opportunity, to pray for everyone. Okay? Is there anyone of you lately, grabe yung attack sa isipan? Okay? Is there anyone of you na nagserve ka naman? Okay? Pakiramdam mo that nothing is happening? Is there anyone of you parang nakikita mo parang, Lord, parang wala. Pero still, nandun yung pagpapursige mo. I have a good news for you. Double portion of God's favor, blessing, healing, provision is about to take over. May mangyayaring matinding bagay. Now, habang nakapikit po kayo lahat, I wanted to pray for those people who are so desperate to, Lord, I want that double portion. Gusto ko po makuha yan ngayong oras na ito. Listen, just open your mouth. Hindi ibibigay sa iyo kung hindi mo hingin. The Bible says, ask and it shall be given. Seek and you will find. Knock and it shall be open. Be reminded na alam ni Elijah lahat ng pangako, kaya hindi po siya nanatiling tahimik. Gumawa po siya ng paraan. Hiningi niya. Ngayong oras na ito, hingin mo. Dahil hindi magdadalawang isip ang Panginoon na ibigay yan sa iyo. Now, if that is you, if you are that person, that you wanted to experience that thing, come on, just close your eyes, walang titingin, bow your heads. I want you to go in front because I'm going to pray for everyone. Yung lalapit lang. Walang titingin sa kanyang katabi. Kung ayaw lumapit ng katabi nyo, hayaan nyo sila. Why? Because this is between you and God. Just give space. Just give space. Nasa paglapit nyo, I want you to totally raise up your hands and claim it. Open your mouth. Wag kang bumulong. Wag kang manahimik. Because you can do the same thing, na same na ginawa ni Elijah. He asked, Lord, I want that double portion. Noong time na yon, kung mababasa niyo po yung Bible, medyo napatawa si Elijah. Sabi niya, kung makukuha mo, makukuha mo. Walang kaalam-alam si Elijah, makukuha mo. Amen? Kasi kayo po kung katabi niyo po yung mga asawa niyo, gusto ko pong akbayan niyo yung asawa niyo. Kung katabi niyo po yung anak niyo na lumapit, gusto kong akbayan niyo yung family. Why? Because this is a family matter. God is about to do great and mighty things. Come on, just raise up your hands. Open your voice. And begin to thank God. Magsimula kang magpasalamat. Magsimula kang magpasalamat na aalis ka sa lugar na to na yung sakit mo iiwan mo sa upuan. Magsimula kang magpasalamat na aalis ka sa lugar na to na yung pagkalugi mo sa business, mga nawalang provision, mga transaksyon, iiwan mo sa lugar na to kasi uuwi ka na dala-dala mo yung pangako ng Diyos. I want you to claim it right now. Expect it right now. Come on, just open your mouth. Huwag kayong bumulong, just open your mouth. Begin to thank God. Begin to ask for that great blessing. Why? Because it was for you to claim. Remember the prodigal son. Akala niya, naubos niya na yung kayamanan, wala siyang kaalam-alam na sa pagbabalik niya, bibigyan uli siya ng tatay niya, mas matindi pa sa una niyang nakuha. It is the same thing that will happen to you. Church, ngayon taon, ang pinakamatinding gagawin ng Lord sa buhay mo. Abba Father, as a priest and as a pastor of this church, I pray right now for everyone na lumapit. Let there be a great manifestation of a double portion of my spirit as a pastor of this church be manifested right now. Increase in every area. Promotion, wisdom, right now in Jesus' name. Lord, we claim it right now. Yung mga bagay na tinatanong po namin, alam po namin, kaya niyo pong sagutin ngayong oras na ito. Because indeed, you are powerful. You are our great Abba Father. Prove your word once again. We ask for a double portion. We demand it for our wife, for our children, for our family, for our parents, for our siblings right now in Jesus' name. We claim it.
And we claim and expect that it will be manifested in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Come on, church. Bigyan natin ng Lord ang pinakamalakas na palakpak. Come on, yung pinakamalakas na palakpak. Amen? Now, I want you to look for 3 person, 3 tao. Kamayan mo, sabi mo, congratulations. Lahat ng wala, babalik, mas matindi pa sa inaasahan natin. Come on, are you expecting that to happen? Come on, let's shout hallelujah! Amen? Amen. Now, bago tayo bumalik sa upuan natin, listen carefully. If you know that God has talked to you, gusto kong taniman natin yung salita ng Diyos. Bago tayo bumalik, ay let us expect that indeed God is able to bless us beyond our expectation. Can we say amen for that? Amen? Come on, sabihin mo sa tabi mo, tataniman natin yung salita ng Diyos. At aasahan natin yung balik sa mga bagay na ginawa ng Panginoon. Come on, church. Ay pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Come on, let's shout hallelujah! Amen. Are you excited? Come on, are you excited? Amen. Okay? Listen kayo pala, no? Kung katabi, kasi na, same sex, ha? Okay? Kung katabi niyo po ay same sex, okay? Gusto kong yakapin mo. Kung asawa mo yan, okay lang. Pag crush mo, wag mong yayakapin, ha? Bawal. Okay? Come on, yakap lang. Sabi mo ulit, double portion. Come on, shout hallelujah!